Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. It's another day, it's another vlog for you to learn. Yan, may tuturo kaming bagong tutorial sa inyo ngayon. Pero bago natin tuloy yung video, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy ng titiwala sa channel natin. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, kung bago ka sa channel natin, huwag niyo munang kalimutan na hit yung subscribe button ng pinakamalakas. Like at share mo itong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. And of course, comment ka sa comment box below sa mga ideas na pwede mong ituro. At syempre sa mga master DIY natin dyan na iba na mas marunong sa atin, input lang po kayo mga ka-DIY. At syempre, shoutout din natin yung videographer natin, Analos Vlog. Yan, subscribe nyo rin po siya mga ka-DIY. So yan, good afternoon po sa inyo, sa lahat ng subscriber natin at viewers natin around the world. Ayan. So we have here a Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan. So yan ang topic natin sa ngayon. Okay? So shoutout din pala sa nag-sponsor nitong bagong mic natin. Ayan. Napakalinaw siguro nito mamaya. I-testing natin for around 1,500. Ayan. Sana to dual pati sa videographer pero isa lang muna ang binili ko. Type-C. So ayan, yung link lagay ko na sa description below. Ayan wireless, parang lapel to microphone. Ayan, wireless na po yan. So, huwag natin patagalin. Flex muna natin. HPT Hyper Technology. So, tara na. Ayan mga ka-DIY, ito po yung gagawin natin bagong tuturo natin sa ngayon. So, kung napapansin nyo, ito yung plaka natin. This is a 2001 model. So, issue plate natin ay Pilipinas Edition. So, marami yan. Merong unang-una, Perlas ng Silangan, Pilipinas Edition, Philippines 2000, Matatag na Republika. Diba? Maraming mga edition yan. So, ito yung original paint niya na color. So, napapansin nyo, mutilated na po siya. Ibig sabihin, hindi na po siya gaano nakikita. Bawal po kasi sa LT or SPG yung plaka na hindi na po nakikita. Okay? So, ang gagawin po natin, tuturuan po namin kayo kung ano po yung procedure na pwede natin i-DIY na ipipaint natin. I-repaint po natin ito gamit yung mga spray gun, siyempre mga acrylic, primer gray, tapos lilihain natin to. Tatanggalin talaga natin yan gamit ang acrylic at sandpaper para mas maganda yung kalalabasan niya. Pwede nyo naman gamitin yung spray, ano ba yan? Yung nabibili sa mga DIY, Ace Hardware, Handyman, yung spray. Mga nasa Bosni, Ubi, any kind of paint. Yan. Marami yan, nasa 200 plus ang isa siguro. Unang-una gagamit kayo ng primer gray. Tapos yung desired paint na ilalagay nyo. So green ito. So dapat ang required na ganito rin po. Okay? Pero yung unang ginawa namin, pakita namin sa inyo. So ito yung unang ginawa natin. Ayan. So hindi na natin na ipakita yung procedure sa inyo. Yan. Ito yung bagong edition kasi ng plaka ngayon, white and black. Diba? Ayan. Okay ba? Pero hindi natin napakita yung procedure. Tinanong din natin, pumunta tayo sa LTO mismo, sa office ng LTO. Hindi daw pwede yung black and white kasi hindi naman tayo nag-request ng lost plate. So you have to go to attorney na magpa-notary ka, affidavit of loss para magkaroon ka ng bagong plaka. Pero ang nangyari lang sa atin, ang gagawin lang natin ay i-repaint natin. So hindi na po kailangan na pumunta tayo ng abogado at mag-request tayo sa LTO. I-repaint lang naman natin siya doon mismo sa kulay na kung saan yun ang kulay niya dati. So ito babaguhin natin, dapat white and green. Okay? So para hindi tayo mahuli ng LTO. Bawal po kasi yan. Flex natin ulit. HPT Motor Parts located at Sitio Casbog, Barangay Magtaking, San Carlos City. O, tara na! So, ayan mga ka-DIY, tatanggalin na natin to gamit ang T-socket. Yung bolt size niya ay 10, diba? So, ang gagawin sana natin dito ay black and white. Kaya lang, hindi kasi pwede kasi Pilipinas Edition to. So, dapat ganyan talaga. Pero pagka request tayo ng affidavit of loss sa abogado at ipapaano natin ng another new plate from LTO, pwede yun. Black and white na yung lalabas pero couple of years tsaka lang dadating. Kasi matagal talaga yan. So ito po yung mga ginagamit natin mga ka-DIY. Ayan, naiwan yung sticker. So meron tayong acrylic. Ayan. Ito yung hinahalo sa paint. Pwede rin pantanggal ng pintura. Tapos dito natin minimix. Ayan. So itong mga lata na to, ito yung kulay black. Ayan.
Yung unang ginamit natin. Tapos meron din tayong primer. So primer gray, tapos kulay green. Yan, so lahat yan, gagamitin po natin yan. Okay? May top coat din po tayo. At saka may sili. So ayan, ano na natin, bababara na po natin siya ng acrylic. So yan mga ka-DIY, syempre, yung unang gagawin natin, tatanggalin talaga natin yung mga stickers na issue. Hindi naman na required na yan kasi wala na pong stickers ngayon na kasama pag nagre-renew ka. Dati kasi pag magre-renew ka, yung sticker na binibigay, nilalagay talaga dyan. Or either sa windshield or dyan mismo. Ito yung mga nauna na edition na pagka kasamang nire-renew, may kasamang sticker. Kung kailan mo nire-renew, ilalagay mo sa plaka. Pero ang sumunod, yung mga malalaki na nilalagay sa windshield. Pero wala na sa ngayon. So ayan, tatanggalin ho natin yan. Reflectorized po yan yung sticker nila. Pati ito reflectorized. Pero yung nalagay natin, hindi na ho reflectorized kasi hindi na po siya original na galing sa LTO. Okay? So, all we need to do is to, yan, i-cut out natin yan, tatanggalin natin yan. Dapat kasi pagka pipinturahan natin to malinis na malinis. Okay? So, ito, bababara natin tong ano na to, yung kulay niya, para matanggal. Tapos, pagkatapos na matanggal yung mga pintura, saka natin siya lilihain ng, ilang grit yun? 800 to 1,500 grit. Okay? Tapos, lilinisan natin. Dapat kasi walang mga residue. Yan, bababara na po siya. Yung ganito kalaking bottle, ang 1 liter is 150. Ayun, itong acrylic nasa 200 ang 1 litro. Depende sa brand. Kung Ansal, mga ganun, di ba? Depende sa brand. So, ganyan po yung procedure. Madali lang po talaga. DIY lang po. Yan. Talagang mas maganda yung idaan mo sa tamang proseso. Yan. Napakasimple lang po yan. Mga kalay, gamit ka lang po ng brush. Yung mga hindi mo na po ginagamit ng brush. Ano pang susunod na step dito? So yan, patutuyuin natin yan, di ba? Sa kalilihain. So yan mga ka-DIY, malapit na po tayo sa proseso ng pagsasanding. Yan, so yan, kinukut-kut na po natin. Tanggal na po yung mga pintura at ibang mga parang style sticker. Kasi reflectorized po ito. Kaya makapal po yung niya, yung pintura niya. At yung parang may plastic pa siya na balot. Diba? Parang ganito, plastic. Yan. So, yan, ito yung sanding natin. Babad natin sa tubig, tapos sa sanding natin ganyan. So, dapat ganito po talaga. Before po kayo mag-paint o mag-repaint, ay yung labas na labas talaga yung lata. Diba? Pakikinisin talaga natin yan para pag sa pagpipintura, wala po siyang close mga imperfections. Diba? So, antayin nyo po at isa-sanding na. Ingat lang po kayo sa pag-DIY. Dalawa ho ang meaning ng DIY sa atin. Do it yourself at destroy it yourself. So, disclaim ko lang po, pag sa pag-DIY, ingat po tayo lagi, okay? Para hindi po tayo masugatan. Mas maganda magsuot tayo ng gloves. So, kanina, di ba? Kitang-kita nyo naman yung, kulay pa. So, ganyan lang po yung pagsasanding. Okay. Tapos, sasabunin natin yan para matanggal yung mga, yung mga grease, oil, yung mga residue, yung mga madudulas na parte na kung saan hindi kakapit yung pintura. Okay? So, ayan mga ka-DIY, dito naman tayo sa process ng pag-mix ng pintura. Ayan, primer gray, tapos hahaluan natin ng acrylic. Ayan. Tapos, ito na po yung plaka. Ayan. Latang-lata na po. Dapat po ganyan. Bago nyo po, before po tayo magpipaint, yan ang plaka natin. Dapat malinis. Walang imperfections, walang flows, para walang bubbles. Okay? Walang mga buhangin. So, ito, binlower natin. Kanina kasi basa. Tapos, before natin na mag-drying, ang ginawa natin ay hinugasan natin with sabon o soap or any powder, di ba? Para matanggal yung mga oil, grease, gano'n. So, ayan, pinaaraw din natin o hinitgan natin para mas makapit yung pintura. So, ayan, primer gray po muna ang first procedure natin. Tapos, pagka natin ng primer gray, patutuyuin natin ng buong araw. Pag hindi naman tayo nagmamadali, buong araw na naka-primer gray. May first coating, second coating yung primer gray natin. Tapos, white background. Tapos itong alphabet niya, tapos yung numeric niya, green naman yan. Okay? So ito yung process. Pinimix na po natin yung primer gray sa acrylic. Ilang ml yan nilagay natin na acrylic? Basta ang pintura 50%, yung acrylic 100%. 100% ang acrylic at yung pintura lang po ay 50%. Okay? So experimental pa po yan. Okay? So kami, naanuhan na po namin na ganun po yung procedure namin. 50%
na paint, 100% na acrylic. Okay, para mas makapit. Magwe-wave po kasi kapag Oo, magwe-wave po kasi yung parang spider wave pagka malabnaw yung timplada, okay? So ayan mga ka-DIY, pipint na po natin ng primer gray. Yan, ano po na natin para matanggal yung mga buhangin. Ito po ang pinakaunang pinipaint natin para kakapit po yung pintura ninyo. Primer gray po talaga. Yan. First coating pa lang po ito mga ka-DIY. Buong araw natin itong ipapatuyo. Huwag masyadong matutok. Kahit na doon sa spray paint, huwag po masyadong matutok. Tapos huwag kayong magpipaint ng mahangin. So ayan mga ka-DIY, primer gray po muna ngayon. First coating, tapos second coating, tapos ipapatuyo natin ang buong araw. So abangan nyo po uli ang susunod na kabanata sa gagawin natin. Kasi white background po natin yan, tapos green. Okay? So mahaba-habang proseso to, mga 20 minutes siguro to. Pero pag hindi natin i-vlog, more or less mga 10 minutes lang po ito mga ka-DIY. Ngayon mga ka-DIY, titimplahan na po natin ng white naman ang ilalagay natin. After ng primer gray, white naman. Glossy to glossy. Hindi po siya matte. Dapat glossy para mas makintab. 50% na white paint, tapos 100% na acrylic. Ayan. Dadamihan na natin yung natin, imimix natin kasi hanggang second to third coat yun para mas makapit. Para matagal na. Another 5 years. Ganun. So, imimix mo yan ng maigi talaga mga ka-DIY. Yan, another acrylic. Hindi kasi pwedeng kunti yung acrylic na ilalagay natin kasi magkakaroon ng spider web. Yung parang agyo-agyo. Pangit yung pintura nun. Hindi siya puro. So yan, kunin na natin tong plate natin. Pinaaraw lang natin. Para matanggal yung basa kanina na pinaglihan natin. Yan, lagay na natin. Huwag natin iubos, makamarumi na. Okay. Buka natin para matanggal yung alikabok. Tapos, try muna natin dito. Yun. Yan na. Okay. Patutuyin din po natin to ng isang araw. Kasama na dun yung first and second coating para pogi. So yun mga ka-DIY, ito yung isa sa mga proseso na kung saan ilalagay na po natin ng tape dito. Masking tape po ang tawag dyan. Iniwanan lang po natin ito na walang tape yung mga alphabet at saka yung numerical niya. Pati dito sa Pilipinas yung para na kung saan yan ang pipinturahan natin ng kulay berde. Kasi ang original na paint po nito ay white background at green yung niya, alphabet at saka yung numerical niya. So ganyan po talaga, at yung proseso na to na ginawa sa pagtitape talaga yan, maselan yan, na kung saan saktong-sakto po dito sa mga alphabet niya at saka sa numerical niya. So yan, ganyan po yung proseso. Ayan. Kumuha po kami o bumili po kami ng tape na size half inches, no? Okay. Pwede sa kung anong gusto nyo. 1 inch or half inches, pwede. Ayan. So, ganyan ho. Tiyagaan po yan. Naka-accumulate po kami dito sa paggawa ng paglalagay ng tape na ganito is mga 1 hour. More or less 1 hour. Pwedeng 1 to 1.5. Depende sa kung mabilis ka na maglagay. Kasi ito masilan talaga to, kaya kasi pa dito pag nagkamali ho tayo sa paglalagay ng tape pangit po yung kalalabasan. Pag nagpintura tayo may mga mali-mali, ulitin natin lahat yung procedure sa primer gray, sa white background hanggang sa paglalagay ng tape. Ayan na po mga ka-DIY, at ang susunod na gagawin natin dito ay pipinturahan na po natin siya ng berde. Ayun. So standby po muna. So ayan mga ka-DIY, ito na yung pinaka-last part na process na kung saan nagpipaint tayo ng plaka ng sasakyan. Toyota Corolla Altis 2001 model. So ito yung berde o green na pinaka-last na ilalagay natin dito. So may first, second, and third coating to. Yan, ito yung pinaka-first pa lang para dito sa alphabet saka sa numerical niya. So ayan.
Ang mapipinturahan lang po dito ay yung alphabet at saka yung numerical. Yung nangyayari, yung tape yan. Okay? So, ayan, ang ginamit po natin ay gun spray. Pero pwede rin po yung spray paint, yung nabibili sa mga handyman, DIY hardware, saka sa Shopee, Lazada at Shopee. So, ayan mga ka-DIY, papatuyuin ko na po ito ng buong araw. 2 to 3 days, patuyuin natin to para mas makapit bago natin tanggalin yung tape. 2 to 3 days po. Huwag yung pagkapintura nyo, bagong araw, tatanggalin nyo na, huwag po. Baka po dumikit po sa mama yung pintura. Patuyuin mo po ng matagal, okay? So, ganyan lang po. Ginagawa po namin to. Hindi po kami nagbago ng kulay, white background at green. Pagka magpipaint kayo. Or tanungin nyo muna sa LTO na mas malapit sa inyo kasi baka bawal yung ginagawa ninyo. Sa amin, tinanong namin kasi pwede daw namin repaint kasi mutilated or dilapidated na yung paint namin. Hindi na po talaga makita. Wasak-wasak na. Wala na hong sign na makita yung plaka o mabasa. Okay? Kasi burado na lahat ng pintura. Ayan. Ayan, so ito po yung pagpapatuloy ng video na ginagawa natin mga ka-DIY, yung pagpipaint po ng plaka po ng kotse natin, Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan, Pilipinas edition po yung plaka natin. So definitely dapat white background at green yung alphabet at saka yung numerical niya. Ayan. Ito bago natin ginawa, sinabi ko po sa inyo lagi na pinaalam po namin to sa LTO kung tama po ba na i-repaint namin kasi mutilated or dilapidated na po yung pintura. Hindi na po makita yung plaka natin. Kaya, i-repaint po natin. Instead na mag-request po tayo ng bago, hindi na po kasi sabi naman LTO, huwag na kayo mag-request kasi matagal pa dumating. Baka abutin ng 2 to 3 years. O baka 1 to 2 years. O baka matagalan. So, pwede naman na i-repaint nyo. Basta, same lang po yung pintura. Kung white background, dapat white background. At yung number at yung alphabet ay green. Kung black, yung ganun din, white and black, ganun din po. Hindi nyo po pwedeng baguhin ng iba-iba kasi bawal po yun sa LTO. So ayan, disclaim ko lang din po na dapat kung ano yung old na pintura at nakalagay, yun po yung gagayahin ninyo, okay? At saka ito pala, pinaaraw po natin ito ng 2 to 3 days, pero nasa sa inyo pa rin po kung ipaaraw nyo ng 3 to 5 days, much better, mas maganda para mas makapit yung pintura para hindi ho siya mabakbak agad, okay? So, ayan. Tinatanggal na ho natin yung masking tape. Kasi yan po yung maglaline. Ayan na ho, magkakaalaman na. Inuna ho natin dito sa may side na to, sa may gilid. Kasi yan po yung linya, yan ho. So, yung ginawa ho natin dito ay primer muna, tapos white background, tapos nilagyan natin ng masking tape para na sa ganun, pag magpipintura tayo ng green, ay hindi na po masasama yung background. So, ayan mga ka-DIY, pag magtatanggal ho kayo ng masking tape, ay dahan-dahan ho. Huwag po kayo masyadong excited. Baka ho mamaya sumama yung pintura. Pero ito, actually ito, para sa kaalaman po ninyo, 5 days ko po itong pinaaraw talaga. Hindi ko siya minadali para hindi ho matuklap yung pintura. Hindi ho dumikit doon sa tape. So, ayan po yung kinalabasan. Pogi. Yan, malapit-lapit na sa katotohanan mga ka-DIY. Abang-abang lang po. Tingnan nyo po yung proseso na ginagawa natin para ho magaya nyo. Wow! Very satisfying yung magtanggal ng ganito kasi andun yung kakabahan ka. Actually kasi yung unang plaka na ginawa namin, yung isang plaka nito, yung kabila, nung ginawa namin ng ganito, medyo natuklap. Kasi minadali namin yun, mga 1 day to 2 days lang. Tinanggal agad namin tong masking tape, kaya yun, natuklap. Yeah, inulit namin dito sa isa. Dito pala sa isa ay talagang finerfic na po natin. Yan, di ba? Very satisfying. Yung nagastos po natin dito mga ka-DIY nasa almost 500 o 500 na lang kamo. Acrylic, primer gray, white paint, tapos itong green, masking tape. Ayun. Yung zero. Meron pang isa. Dito tayo tuklap ng ganito. Pero ito, na to kasi pinrimer ko muna to. 3 coat yung primer, 4 yata na coat yung puti, tapos green na. Ayan. So, lalagyan natin mga ka-DIY. Ayan, dito yung sasakyan. Pogi. Hindi pa napunasan yan. Ipupunasan pa natin yan. Kasi itong mga parang na dito, kintab, yan yung ng paint, yung adhesive niya. Paint, no.
adhesive ng masking tape. Ayun, so yan mga ka-DIY, tapos na ho. Kita nyo naman, ang ganda na, presentable na ho siya ngayon. Ayan o. Nagastos namin dito, almost 500, may tira pa. Pwede nyo nang magawa ang 2 plaka o 3. Pwede na ho yun. Kasi pagka magpapagawa ka sa online, nasa 1,000. May shipping pa yon. 2 plaka na yon, pero ito nakatipid ka na, ikaw pa yung gagawa. Hoping mga ka-DIY na may natutunan naman kayo sa ginawa natin vlog content ngayon, paano mag-repaint o mag-paint ng plaka ng sasakyan natin, mapamotor man yan o anumang sasakyan. Shoutout muna natin baka makalimutan natin yung videographer natin. Analos Vlog, nyo rin, subscribe nyo, mawa na kayo sa kanya para dumami yung subscriber niya. Text ko lang din yung pangalan ng shop natin, ayan. Vito Motor Parts and Car Wash, located at Casbug, Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Sa mga gusto magpagawa ng mga taga Pangasinan, pwede nyo akong PM lang, o di ba? Yan nakatipid ka na, natuto ka pa. Share nyo to para makatulong sa iba. Basta itanong nyo sa LTO kung pwede yung gagawin ninyo baka mamaya babaguhin yung kulay. Wag. Kung white background at saka green, ganyan dapat. Okay? Yan, maraming salamat and to God all be the glory in Burntam. Signing off.